Gusto mo bang malinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan? Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan. Kabrigada, nagpapatuloy tayo sa ating programa. 5 minuto. Makalipas po mga kabrigada ng alas 8 ng umaga. At ang oras na yan mga kabrigada, inatid sa atin ng ating Power Cells Herbal Capsule mga kabrigada. Ang ating kasangga sa bawat hamon ng buhay mga kabrigada. Ang talaga namang tagapagbigay ng magandang pangangatawan para po mga kabrigada may pagpatuloy natin ang ating mga pangarap. Tama! Type ko yan. Ang ganda mga kabrigada ng ating buhay na magpapatuloy tayo sa pagkayod sa araw-araw para sa ating mga pangarap at para sa ating pamilya nang wala po tayong iniinda po mga kabrigadang sakit. Wala tayong iniindang karamdaman. Tama! Diba? At maa-achieve mo mga kabrigada ang ganyang pakiramdam kung ikaw mga kabrigada ay araw-araw na nakapag-Power Cells Herbal Capsule. May mga nagtatanong, Brigada Mel, ano bagang Power Cells Herbal Capsule na yan? Lagi na lang namin yung napapakinggan sa inyo. Mga kabrigada, nako, 16 years na po natin kasama Power Cells Herbal Capsule at ngayon nyo lang po mga kabrigada na itanong ulit yan sa akin. Gano'n? Ang ating Power Cells Herbal Capsule mga kabrigada, yan po ay herbal. Yan, 100% natural. Ang kanyang ingredients po mga kabrigada, dahil siya ay herbal, talagang puro po yung bawang, yan, cinnamon bark, mustard seed mga kabrigada at cayenne pepper. Pinag-isa mga kabrigada sa isang kapsula para po mga kabrigada magbigay sa inyo ng magandang benepisyo, lalong-lalo na pagdating sa inyong kalusugan. Tama! Ito po mga kabrigada ay tried and tested ko na. Tried and tested na ng ating mga brigador kapag meron ng may sisinghot-singhot o kaya naman po yung naubo-ubo na dine. Yan, double dose na ng ating Power Cells Herbal Capsule ang aming iniinom. Gano'n? Yan. Dahil ayaw naming magkahawa-hawa at gusto naming mapanatili po mga kabrigada na kami ay inyong kasama dito po mga kabrigada sa ating himpilan. Tama! Yan. Kaya naman mga kabrigada sa mga nagdadalawang isip pa riyan. Nako, too late na mga kabrigada. Baka too late na para sa inyo. Gano'n? Pero sabi nga nila mga kabrigada, hanggat kaya pa ay why not mga kabrigada. Subukan natin mga kabrigada dahil baka ang Power Cells na po mga kabrigada ang sagot sa inyo po mga kabrigadang mga sipon-sipon na hindi mawala. Gano'n? Ang biglaan po mga kabrigada na pagkakasakit ng hindi nyo alam mga kabrigada kung saan ang galing. Oo, bakit ba ako sinisipon? Bakit ba ako inuubo? Bakit may bigla na lang ako'y nilagnat? Yan. Pero syempre mga kabrigada, magpa-check up muna kayo sa inyong doktor. Yan. O kaya naman, kung gusto nyo ng libreng gamutan mga kabrigada, narito po mga kabrigada si Doc Jessie San Agustin, ang ating naturopathic health consultant. Yan. Bukas po ang kanyang clinic mga kabrigada simula ho yan alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Matatagpuan katabi lamang ho ng aming istasyon. Dito ho yan sa loob ng Grand Terminal sa second floor ng Transit Point Building sa Barangay Alangilan, Batangas City. Tama! Okay? Oy, lilinawin natin ha. Naturopathy po mga kabrigada ang ating gamutan. Okay? Sa natural na pamamaraan. Tama! Okay? Sige mga kabrigada, ngayong umaga makakasama natin mula ho sa Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter, sina Attorney Reginald Lacoy. Good morning sir. At si Attorney Amber Lapus. Magandang umaga sa ating mga makikisig na abogadong kasama ngayong umaga dito yan sa ating programa. Pagbati po muna sa ating mga tagapakinig ngayong umaga mga sir. Magandang umaga po, Brigada Mel, at magandang umaga po sa lahat ng ating kabrigada sa buong Southern Tagalog. Opo. Attorney Amber. Good morning po, Brigada Mel, at good morning po sa mga kabrigada po natin dito sa Batangas. Ngayon mga kabrigada, ngayong umaga, pag-uusapan natin ang, sabi ko nga kanina, bago tayo mag-commercial sa unang bugso ng ating programa, insurance claim. Yan. At ano ba mga kabrigada ang mga
legal remedies pagdating po mga kabrigada dito. Yan. Bakit ba, unang-una muna mga kabrigada, kailangan nating ma-establish ano ba ang insurance at bakit mahalaga ito para sa atin mga kabrigada? Hindi lang sa atin, kundi maging sa ating pamilya. And with that, sisimulan natin mga sir, ang ating talakayan. Una muna, in general po muna tayo. Ano po ba yung insurance at bakit mahalaga ito sa bawat Pilipino? Attorney Reggie. Hello po, salamat po Brigada Mel. Ang insurance po ay isang kasunduan sa pagitan ng isang insurance company or insurer at saka yung insured, yung ating pong applicant, kung saan yun pong insured magbabayad po ng premium at ang obligation naman po ng insurance company in case nangyari yung peril insured, babayaran po yung insured sa loss na kanyang nasuffer. So generally, ang insurance contract po ay voluntary, hindi po required ng law. Except po, meron pong dalawa. Number one, yung po ang ating PhilHealth. So mandatory po yun na kailangan magbigay ng contribution ng employer-employee to ensure po yung PhilHealth member in case po nagkasakit siya. And then babayaran po ng PhilHealth yung covered, meron pong limit or amount na babayaran. Depende po sa sakit. And ang other naman po yung compulsory motor vehicle insurance para naman po sa mga nagpaparehistro ng sasakyan. So other than that, yung other insurances po is optional na. So discretion nyo na po bilang insured kung kukuha po kayo ng insurance. Again, ang importance po ng insurance ay to minimize po yung risk of loss. Hindi po natin ma-eliminate Brigada Mel yung loss. Ang magagawa lang po natin i-minimize. Kasi example po, nasunog po yung bahay nyo. Ang value po ng bahay nyo, 1 million. Ang babayaran po ng insurance company sa inyo, 1 million lang. Hindi pwede pong lumampas doon. Kasi ang goal nga po, i-indemnify kayo sa loss suffered. Pero kung titingnan nyo po, lugi pa rin po yung insured. Kasi kung 1 million po yung bahay, babayaran kayo ng insurance company ng 1 million, expense nyo pa rin po yung premium na ibinayad nyo. So, never po intended yung mga property insurance for profit. Pero may exception po, yun pong life insurance. Kasi yung life insurance po, hindi talaga siya contract of indemnity. Pag nagpapa-insure po tayo ng ating buhay, investment po talaga siya. Kasi hindi po nabibigyan ng value yung buhay ng tao. Kaya po sa life insurance, hindi po kailangan mamatay kayo. May mga life insurance po na term, pag na-reach yung age na ganito, or nakabayad na po kayo ng 10 years, marirecover nyo na po yung value ng insurance. Pero ang general rule po ng insurance, contract of indemnity siya. Kung magkano lang yung loss na nasuffer mo, yun lang i-reimburse. Kasi bawal po Kabrigada Mel yung example po, insure nyo yung bahay nyo. Ang value lang po 1 million. Tapos ang coverage po 3 million. So intentionally susunugin niyo po yung bahay niyo para magkaroon po kayo ng profit. So pinagbabawal po 'yun ng batas. Bawal po yung over-insurance sa property insurance. Attorney Amber, may gusto ka po bang idagdag? So sa madalit sabi, Brigada Mel, ang insurance po ay nagsisilbing financial safety net ng isang insured. Lalo na po sa aksidente, pagkakasakit, sunog o kamatayan. Ngayon po, binabawasan po nito ang possible na gastusin po ng isang pamilya sa oras po ng crisis. Pero ito base lang sa aking sa observation sa ating mga Pilipino, hindi tayo masyadong gumagamit ng ganito hindi natin siya, hindi uso sa atin. Oo. Ang pagkakaroon ng insurance, bakit po kaya ganoon mga sir? Ang siguro po ang dahilan, hindi pa po financially educated yung ating mga kababayan sa importance po ng insurance as a protection po for possible loss. So ang tingin po ng mga kababayan natin, expense lang yan. So ang problema po, pag nangyari yung aksidente, yung losses sa ating mga property, doon lang po natin marirealize kung meron sana lang na property or fire or accident insurance to, sana kokonti na lang yung babayaran ko. Ang problema po kasi is, pag hindi po nangyari yung peril insured, yung pong aksidente or yung loss, expense na po natin yung premium. So parang iniisip ng mga Pilipino, hindi naman yung sasakyan ko, maingat naman ako mag-drive. So, ba't ako magbabayad? Bayad ako ng bayad ng 200,000, 100,000, 20,000 per year.
tapos wala naman nangyayaring aksidente. So ang goal nga po kasi ng insurance, yung risk of loss po, parang ina-allocate niya po sa maraming tao. So kung sino po yung magkaroon ng loss, di yung pong naimpon na premium, dun po sa kanya ibabayad. So parang ang nangyayari po, mamili ka, masusunog yung bahay mo, o babayad ka na lang ng 10,000 na premium. So kung ako po, babayad na lang ng 10,000 na premium kesa naman po masunog yung bahay ko. Kung masunog man po, mara-reimburse naman po ako. Kaya lang ang problema po kasi, expensive siya or expense siya on the part ng mga insured. Kaya po yung mga kababayan natin, salip na kumuha ng property or life insurance, ginagamit na lang po nila sa ibang bagay. Opo. At ito naman, sir, ano po yung ibig sabihin ng insurance claim at kailan po siya pwedeng i-file? So, Brigada Mel, ang insurance claim ay formal na paghiling ng bayad o benepisyo mula sa isang insurance company. Kapag may nangyaring covered loss katulad ng aksidente, pinsala o pagkamatay, pwede po itong i-file kapag nangyari na po ang insidente. Ngayon, kapag nangyari po ang insidente, i-report po agad within 24 or 48 hours. Kumuha po ng ebidensya katulad po ng mga photographs, police report, incident report, tapos po isubmit po sa insurance company. Okay. So yun po yung insurance claim. Yes, Apo, yung bali po, in addition po that, so ang insurance claim po kasi, yun po yung actually yung ipapile nyo na written claim sa insurance company na sabihin nyo po, nangyari na po yung peril insured, nangyari po yung loss, magsasubmit po kayo ng mga necessary documents. Pero pagdating po kasi, Brigada Mel, sa life insurance, iba po kasi siya kasi investment product po talaga siya. So once po nag-mature yung life insurance nyo, hindi nyo po kailangang mamatay. So kung ang agreement nyo po ay 10 years na uhulugan nyo, hindi po kayo namatay. So pwede nyo na pong i-withdraw yung cash surrender value or yung value po talaga ng life insurance. Okay. Ito sir, actually nabanggit niyo na po 'yan. Pero gusto natin na i-discuss pa natin. Ano po yung pagkakaiba ng life insurance, health insurance at property insurance sa pananagutan po ng isang insurance company? So unahin ko muna po yung life insurance. So sa life insurance po kasi, so dalawa po yan. So yung life insurance na nakadepende po pag namatay kayo, so may matatanggap pong proceeds yung beneficiary na in-indicate nyo po dun sa life insurance policy. Or yun naman po mga tinatawag na VUL, investment product. So may term po siya. Ngayon, ang nagiging problema po ng ating mga kababayan is, iniisip po nila na dalawa po kayo, traditional tsaka variable or VUL. Yung sa traditional po, Brigada Mel, so talagang ang matatanggap mo pag namatay ka. So kung hindi ka namatay, so okay lang yun, in-insured mo yung sarili mo. Yun naman pong isang uri ng life insurance, which is yung BUL, more on investment product, is hindi po ginagaranti ng insurance company na ito po talaga yung magiging return niya. Kasi di ba po magpe-present sila ng product at sasabihin nila sila yung fund manager, invest po nila yung ating premium sa iba't ibang bonds or stocks. Wala pong guarantee na magkakatotoo po yun. So dapat po ready yung mga kababayan natin, kagaya po ngayon may oil crisis, bagsak yung stock market. So possible po na mag-negative pa po yung cash surrender value or bumaba po. So dapat po naunawaan nyo natin ang mga kababayan kasi baka po ini-expect nila, ito yung pangako ng insurance company after 5 years at i-withdraw ko na yung policy, makukuha ko 500,000. Estimate po nila yon based po sa current performance ng kanilang fund management. Kung nalugi po yung stock market or nag-invest po sila sa mga companies na nalugi, magugulat na lang po tayo, kukunti na po yung value po talaga nun. Pero what is important po talaga is yung protection po ng traditional, na pag na-aksidente po kayo, minsan po kasi double po yun So, kunyari po, kung mamatay kayo ordinarily, 100,000 yung makukuha ng family nyo. Pero kung by accident, 200,000. Meron din po mga critical illness. So, depende po yun sa contract na inyong i-invest. Doon naman po, Brigada Mel Health Insurance, usually po yung ating mga pre-need, mga Medicard. Parang babayad po tayo ng premium na 10,000 per month or 120,000 a year. Pero ang coverage po
maraming uri ng sakit na naka-enumerate, up to 500,000. So, on top pa po ito ng PhilHealth, which is mandatory po kasi. Oo. So, kadalasan po ng mga company, employee benefits po ng mga empleyado, yung company magbabayad ng premium sa HMO or kaya hati po Hati, sila. oo. And sometimes po, covered pa rin po yung family. I think, dati po yung tatay ko po nung buhay pa, nag-benefit po kami doon sa Fortune nung malakas pa po yung Fortune. So yung tatay ko po, nung hindi pa masyado malaki yung coverage ng pilit sa dialysis, libre po talaga, weekly yung dialysis, covered po. So kung ang binabayaran pong premium ng kapatid ko, almost 5,000 a month lang po. So 60,000 a year. Pero yung weekly dialysis po na 20,000 times 51 weeks, di ba po? So yun po yung health insurance na hopefully may Medicard po lahat ng Pilipino aside from PhilHealth po. Para for protection po nila pag nagkasakit. Yun naman pong property insurance, medyo malawak po to. Insurance po to cover yung possible loss po ng ating sasakyan, sunog po sa ating bahay. So, hindi po kasi ma-eliminate yung risk na manakaw po yung sasakyan nyo or magkaroon po ng aksidente or masunog po yung bahay nyo or magkaroon po ng employee theft or pilferage. So, ina-anticipate po natin yun. So, bayad po tayo ng premium. Example po, yung inyong Land Cruiser, ang value po 6 million. Bayad po kayo ng premium na 500,000 a year. Kung nangyari po nanakaw yung sasakyan nyo or nag-aksidente po, total wreck. So, i-reimburse po kayo ng insurance company dun sa value ng car na 6 million. Ngayon, kung hindi naman po ma-aksidente, di expense na po yung 500,000 nyo. Kaya kadalasan, Brigada Mel, di ba, yung mga bagong sasakyan, yun lang po yung may comprehensive insurance na Yes. na 5 years. Kasi malaki pa po yung value niya noon eh. Pero pag after 5 years po, hindi na po ini-insure ng ating mga kababayan. Kasi kung kukumpitin po kasi yung value ng sasakyan, baka hindi na po siya 2 million. Baka nasa 800,000 na lang. So willing na po silang ma-accident. Willing na silang magkaroon ng loss sa sasakyan or manakaw kasi ibabahid pa po nila ng premium. Ganun pala iyon. So, yun yung pagkakaiba ng mga insurance. Ngayon naman, mga kabrigada, tatanong natin sa ating pagbabalik dahil na nakatakda tayo mag-break, paano naiiba yung claims process pagdating po doon sa motor insurance at doon sa fire insurance? Yan. Sa mga nakikinig sa atin, yung iyong mga katanungan, ibigay nyo laang po, lalong-lalo na kung may problema kayo pagdating sa inyong insurance na hindi nyo pa masagot-sagot. Maaari nyo mga kabrigadang ipaabot yan sa pamamagitan ng ating text line number 0945-287-6650 o kaya naman po mga kabrigada sa comment section na nangyayari ho nating Facebook Live. Hanapin nyo lamang po ang ating live Facebook dyan sa Brigada Batangas page. At syempre mga kabrigada sa ating pagbabalik, itatanong natin sa ating mga kasamang abogado yung ating ibiniting katanungan. Pero sa ngayon muna, ipapaalala din po muna natin sa inyo mga kabrigada, masarap mga kabrigada na habang kayo'y nakikinig mga kabrigada ng ating programa ngayong umaga, na kayo po mga kabrigada ay maganda ang feeling. Para naman nagsisink in sa inyo yung ating mga pinag-uusapan at kayo po mga kabrigada ay nakikiisa din sa ating talakayan. Isang paalala po yan mula ho sa ating Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, nagbabalik tayo sa ating programa alas 8:28 ng umaga at ang oras na yan, atid po sa atin ang ating Yummy Vit Syrup. Yan, ang kasangga naman ng mga mommies pagdating po sa pagbibigay ng sapat na nutrisyon sa kanilang mga anak. Yan. Tama! Ang ating Yummy Vit mga kabrigada ay talaga naman pong napatunayan na ng maraming mga mommies sa pagiging effective po mga kabrigada. Magandang benepisyo sa kanilang mga chikiting. Kahit sa akin mga kabrigada, sa aking chikiting. Dahil nung bakasyon mga kabrigada, yung aking bulilit, yung sipon niya hindi man lamang tumagal ng 1 linggo. Yan, dahil sa Yummy Vit mga kabrigada. Nakakatuwa talaga. Kaya every time mga kabrigada talaga nabibili ng vitamins, talagang sa akin mga kabrigada ay Yummy Vit lagi ang aking hinahanap. Lagi ako napunta dito kay Brigada Resli kapag paubos na yung vitamins ng aking chikiting. Dahil yung nakita ko talaga yung effect sa kanya mga kabrigada, masyadong actually hindi nangakain
Oo, sabi ko nga, grabe ka, hindi na kaya ng ginagawa ng anak ko minsan. Oo, talagang lamo na yata. Oo, pero at nakakatuwa lang mga kabrigada dahil nakikita ko naman mga kabrigada yung benefits ba sa kanya na kahit payat sa tingnan pero pag binuhat mo naman talaga ay parang bato. Oo, 'di ba? At wala pong pinipili at mas gusto niya pa mga kabrigada yung gulay kesa po mga kabrigada sa karne. Actually, pag karne nga iniluluwa niya eh. Oo, mas gusto niya ang gulay, yung labanos, ampalaya. Akalain niyo yun, 2 years old, kumakain po mga kabrigada ng ampalaya. Sa mga edad pong ganyan mga kabrigada, masyadong pihikan po ang mga bata. At ako na mga kabrigada, ay tuwang-tuwa. Kaya ang aming sinigang sa bahay, hindi na po mga kabrigada, sinigang na baboy na may labanos, kundi sinigang na labanos na may baboy. May ganon? Pero biro mga kabrigada, yan po mga kabrigada ang nagiging sistema sa bahay namin. Simula po yung aking chikiting ay napakatakaw po mga kabrigada. Pagdating po mga kabrigada sa sinigang na labanos. Yon. May ganon? Kaya subukan nyo din po mga kabrigada yung ating Yummy Vit Syrup. Yan po mga kabrigada ay may chlorella growth factor. Meron po yan mga kabrigada ang lysine. Yan, pampagana po mga kabrigada ang kumain. Yung ating lysine mga kabrigada, talagang saludo ako dyan. Yung taurine din mga kabrigada para po sa matalas silang isipan. Tama! Yummy Vit mga kabrigada, for sure, talaga namang marami pong mapapatunayan at maraming madedevelop ang inyong mga chikiting. Kaya tayo mga mami, dapat laging nating sinusuportahan ang kanilang kalusugan. Tama! Yan, available po yan sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Meron po yan mga kabrigada sa South Star Drugs, sa Mercury Drug Stores, sa Generica, sa The Generics Pharmacy mga kabrigada sa TGP, meron din ho yan. Meron din ho yan mga kabrigada sa Carl Andre Drug Store, online sa Shopee, sa Lazada at sa Brigada Shop. Type ko yan. Yan. Good morning kay Ate Meletsky na katutok sa ating programa ngayong umaga. Yung ating nabitin mga kabrigadang katanungan, paano na iiba ang claims process para naman po doon sa motor insurance at sa fire insurance? Sino po ang unang sasagot? Okay po, so Brigada Mel, ang motor insurance po, sinasaklaw po nito ang pinsala o pagkawala ng isang sasakyan o motorsiklo, injury o pagkamatay po ng third party, damage po sa property ng iba. Ang motor insurance po mayroong dalawang klase. Ang CTPL or Compulsory Third Party Liability, ito po ay required po ng batas bago po marehistro ang isang sasakyan or motorsiklo. At ang comprehensive insurance po. So ang comprehensive po mas malawak po to kumpara po sa CTPL. Pero sa comprehensive po minsan hindi po kasama ang acts of God or fortuitous event. Depende po kung kasama po to as a covered loss or additional coverage po. So ano po ba ang pinagkaiba po ng CTPL tsaka po ng comprehensive? Ang CTPL po hindi po nito kino-cover ang personal injury or death ng vehicle owner. Injuries or death ng isang non-third party or damage to the insured vehicle or property damage to a third party. Ngayon po, ang comprehensive insurance naman po, ito po ay highest level of cover po kung tawagin po natin. Kasi po halos sinasaklaw po nito ang lahat po ng covered. Marami pong covered loss ang sinasaklaw po ng isang comprehensive insurance. Katulad po ng sinabi po kanina, pwede pong kasama po dito ang acts of God or fortuitous event kapag katulad po ng isang baha, sunog, pwede pong kasama doon kapag kasama po siya as covered loss. Ang sa fire naman po, ang fire insurance po, sinasaklaw po nito ang sunog, baha, bagyo, lindol. Ito po ang mga tinatawag na allied risk. Yung mga gawa ng disaster, epekto ng disaster. Yes po. So yun. Pagdating naman po sa filing of claims, ano po ang mga dapat ihanda bago mag-file ng claim? So, depende po, Brigada Bell, sa type of insurance na i-claim nyo. Kung yan po ay life insurance at ang peril insured po against, of course, yung death po nung insured. So, definitely yung death certificate po. And then, usually po, sometimes kung may issue po sa heirs, edi meron pong extrajudicial settlement kung may issue po dun sa nakaspecify na beneficiary. Pero kung ito naman po ay yung term insurance sa life,
So hindi po kailangan mamatay ng insured. So na-meet na po yung number of years para magbayad. Iso-surrender lang po yung policy and then may paperman pong quit claim and waiver and then wait na lang po sa sa payment ng insurance company. Pero pagdating po sa mga property insurance, accident insurance, sa accident po usually sa mga sasakyan, ang normal po sa law office naming hinihingi pag may mga damage sa sasakyan, yung affidavit of self-accident kung nangyari po ay aksidente nyo pong naibangga yung sasakyan nyo. Kung nagkaroon po ng banggaan at ang responsible po yung other person, yung driver no kabilang sasakyan, usually po kailangan ng police report or kung meron po kayong agreement kung sino magbabayad. Kasi usually po, nagkakaroon po kasi ng right of legal subrogation yung insurance company. So after pong bayaran ng insurance company ikaw kasi na-damage yung sasakyan mo, yung right mo na mag-file ng kaso at mag-collect ng damages doon sa nakabangga sa yung isang sasakyan, lilipat po yun sa insurance company. So kaya po yung mga insurance company hihingi ng police report kasi sila po magsasampa ng kaso doon sa talagang reason nung injury or damage. So by paying po yung insured, the insurance company is legally subrogated by operation of law. Kaya po, kunyari, ako, sasakyan po yung nabangga, dahil insured po ako, hindi ko na po kakasawan yung nakabangga sa akin kasi ang tagal po nun eh. Magpapile na lang po ako ng claim sa insurance company. Kaya lang hihingan po nila ako ng police report na nakasaad po doon na may kasalanan yung other party. Para pag binayaran po kanila ng 500,000 sa pagpapagawa ng sasakyan ko, yung receivable ko pong 5,000 against doon sa nakabangga sa akin, lilipat po sa insurance company by operation of law. Yung insurance company po ngayon yung maghahabol doon sa may kasalanan. Oo. Yun yung benepisyo ng pagkakaroon ng insurance. Apo. Lalong-lalo na pagdating po mga kabrigada sa ating mga sasakyan. Okay. Pero ito, attorney, itatanong ko lang, kailangan po ba talaga ng abogado kapag nagpo-proseso sa ganito? Sa insurance claims? Actually, hindi po required talaga ng abogado except actually po notary public para po pirmahan yung quit claim waiver o kaya naman po yung affidavit na ipinapapasa. Pero hindi po talaga kailangan. Actually, ang importante po, makakuha po kayo ng insurance company na mababait po yung kanilang insurance agent, yung representative po, kung sino po yung nag-offer sa inyo at nag-facilitate, sa kanya po kayo mag-assist. Kasi di ba po, kumita naman po siya through commission. So, yun pong taong yun, dapat yung pipili nyo pong agent, yung mabait po talaga, yung i-assist po kayo sa mga process. Kasi, syempre po, kung hindi niya asikasuhin yun, sino pong kakausapin nyo? Eh, sa kanya naman po kayo nag-apply, sa kanya kayo nagbayad ng premium, kumita siya. So, dapat po, yun yung mag-assist sa inyo. So, nagiging problem po is, sometimes, masakit man po, may mga insurance agents po na during payment of premium, masigasig po, talagang kay kinukulit. Nung nangyari na po yung peril insured, nagkaroon na ng injury, hindi nyo po mahagilap at tinuturo pa kayo sa head office po. Kaya maganda po yung mga insurance company na applyan nyo. May mga regional or provincial branches po para doon na po kayo magpapile ng claim. Iyon, malinaw po iyon. Kanina napag-usapan natin ano ba yung mga kailangan, ano dapat na ihanda. Pagdating naman po sa timeline, ano po yung karaniwang timeline para po sa pagproseso ng isang insurance claim? Actually, Brigada Mel, wala pong eksaktong panahon. Pero normally po, ang reporting po, nagtatagal po to around 1 to 3 days. Ang submission po ng documents, ilang araw po hanggang siguro 2 weeks po. Tapos i-evaluate po to ng isang insurance company. Tatagal po to most probably 15 to 60 days po. Then, pag na-approve po, edi magbabayad na po ang isang insurance company. Ngayon po, kapag nagkaroon po ng unreasonable delay, example po, kompleto na po ang documents na submit na po sa isang insurance company at hindi po ina-actionan ng insurance company ang claim nyo po, pwede pong magkaroon ng interest or penalty po ang isang insurance company. Pwede pala yun. Oo. So, halimbawa po na denied ang claim, pwede pa ba yung appeal? Opo. So, usually po, ang jurisdiction po nasa Insurance Commission po. Kaya, yun po yung nakakalungkot po kasi. So, during contract signing, andali po ng process. Payment po ng premium, andali. Pero pagdating po sa pagpapile ng claim, tsaka po
pag-collect ng proceeds ng insurance, dun po nakakalungkot, hindi po nagagawa within the timeline provided by law. Yung law naman po very clear. Pagdating po sa life insurance, from the time of death, as long as masubmit na po yung yung death certificate, dapat po mabayaran yung heirs sa loob ng 60 days. In reality po, hindi po nangyayari yun eh. Tapos sa mga non-life naman po, usually dapat within 30 to 90 days. Kaya nga po, buti na lang po yung insurance code natin, may provision na in case po hindi mabayar yung insured within the deadline provided by law, provided all the documents are submitted, liable po yung insurance company for interest and additional damages po. Oo. So doon na maaaring pumasok yung pangangailangan sa isang abogado, attorney. Yun po yung nakakalungkot. Parang kailangan pa po ng demand letter Yes. mula sa abogado. Tapos po kung i-deny po yung claim, kailangan po pong mag-file ng appeal sa or complaint sa insurance commission. So parang unfair po na nagbayad kayo ng ilang taon. Example po, for 5 years, bayad po kayo ng bayad ng premium. So hindi po nasusunog yung building nyo. Tapos po nung nasunog, hindi nyo naman kasalanan, ang dami-dami pa pong documents na hiningi mula sa Bureau of Fire Protection. So parang nakaka-disappoint po doon sa insured na bakit ganon? Hindi naman namin susunugin yung aming building. Totoo yun. Bawal naman ang profit or gain sa property insurance. So loss pa rin kami dyan. Kasi kami maabala. Mare-reimburse lang kami sa value ng building. Expense na namin yung premium. So ba't namin intentionally susunugin yung building? Walang normal na tao na susunog ng sarili niyang building para ma-convert lang siya sa cash. Oo. Kaya siguro minsan, attorney, yan yung nagiging reason din ng mga Pilipino kung bakit nagdadalawang isip sila na kumuha ng mga insurance. Yun po yung nakakalungkot kasi siguro po yung mga experience ng kamag-anak nila, ng mga kakilala po nila. Pero sa mga negosyante po talaga kasi, importante po yan, especially para po ma-minimize yung risk of loss sa inyong business. Oy, okay. So, pagdating naman po sa mga common na issues at disputes, ano ang karaniwang dahilan kung bakit po nire-reject ng insurance company ang isang claim? Brigada Mel, meron pong ilang dahilan kung bakit po nire-reject ang isang claim. Number 1 po, late filing. Opo. Kasi po kapag ka nangyari po ang isang insidente, kailangan po i-file po ito or inform po ang insurance company as soon as possible. Number 2 po, hindi updated ang policy or inactive po ang insurance policy, hindi po nagbabayad ng premiums or hindi po na-renew ang policy on time. Number 3 po, kulang po ang documents po na kailangan po ng insurance company, yung katulad po ng mga police report, photographs po ng incident, etc. po. Tapos po may maling information po or misrepresentation po, yung po pinakamahalaga. So mini-misrepresent nyo po ang isang incident po na hindi naman po talaga possible na nangyari. Lastly po, yung hindi po covered ng policy. Example po, reckless driving, illegal acts po, driving without license. So yun po ang mga karaniwang dahilan po kung bakit na de-deny po ang isang insurance claim. So ibig sabihin, kung ikaw mag-claim ng insurance, kailangan mong i-make sure na ikaw mismo ay walang kasalanan. Tama po ba, attorney? Not necessarily po. Example po, kung yan po ay negligence. So kung covered po siya nung policy na yung negligence mo is covered ng insurance. Wala pong problema. Ang issue po ay yung mga kababayan po natin, hindi po nila binabasa yung mga accepted perils. Yun po mga reasons of loss na hindi covered nung insurance policy. So, yun po yung nakakalungkot. And sometimes naman, Brigada Mel, yun pong sa life insurance. So, alam naman po natin yung agent, sasabihin po ng agent, hindi nyo na po kailangan i-declare, may sakit kayo sa puso, may diabetes kayo. So tayo naman po, di natin dineclare. Ang problema po, namatay po yung insured within 2 years. Contestable pa po yun. So kung napatay po within 2 years, di may fraud po at concealment, hindi po ngayon babayaran yung ng insurance company kasi sabi nila nagsinungaling yung namatay. Ngayon po, meron po tayong 2-year incontestability clause. So fortunately po sa life insurance sa ating mga kababayan, kunyari po, unintentionally or intentionally, hindi nyo nailagay na meron kayong sakit sa puso. Pero nakabayad na po kayo ng 2 years, at least 2 years of premium. Pagdating po nung 3rd year or 25th month, namatay po kayo. At ang lumabas po sa diagnosis ay
heart attack na hindi nyo Oo. disclose, okay lang po yun, babayaran pa rin po kayo ng insurance company. Kasi meron lang po 2 years ang insurance company para i-contest yung mga concealment or misrepresentation nyo tungkol sa inyong health condition. So kung nakadalawang taon na po yun, lusot na po kayo. Yun po siguro ang dahilan kung bakit ang mga insurance agents, huwag nyo na lang i-disclose kasi after 2 years naman, hindi na rin kayo madedeny yung claim. Pero ang sa akin po kasi, since nga po yung insurance contract is based on trust and confidence, dapat po may good faith po tayo dyan. So, mas maganda po i-disclose. Ang reason po, Brigada Mel, ayaw i-disclose, pag po kasi dinisclose nyo, naninigarilyo kayo, may sakit kayo, lalaki po yung premium kasi tataas po yung risk. Depende po sa risk na mamatay yung isang tao, mas mataas po yung premium. Para pong sa mga building din, sa mga sasakyan, pagtaas po ng value ng building or ng sasakyan, paglaki din po ng premium kasi lalaki po yung risk na i-shoulder ng insurance company. Yun, malinaw po yun mga kabrigada ha, sa mga interesado na magkaroon ng insurance. Yun, may mga, in a way, may mga tip-tip na din po mga kabrigada na naibibigay ang ating mga kasamang abogado mga kabrigada para po sa inyo. Yan. Sa ating pagbabalik mga kabrigada, ipagpapatuloy pa natin yung ating talakayan regarding po mga kabrigada sa insurance. Yan, kung kayo may mga katanungan, again, ang ating text line number 0945-287-6650 o kaya naman sa comment section na nangyayari ho nating Facebook Live. Tama! Yan. Isang paalala po mga kabrigada mula ho sa ating Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada! Mali pala yung naibaba ko. At mali din yung naitaas ko kanina. Akalain mo yun. Kabrigada, alas 8:53 na ng umaga. At ang oras yan mga kabrigada, yatid po sa atin ng ating standout ES4 Multivitamins Capsule. Ngayon po mga kabrigadang naririto na po ang summer. Yan, masyado nang mainit. Ang sarap lumublob sa dagat. O kaya naman po sa napakalamig mga kabrigada na swimming pool. 'Di ba? Sa ating mga teens dyan, kadalasan pag ganyan na may mga family outing or beach outing po mga kabrigada, karamihan dyan talagang todo postura. Yan naman, talagang naka-sunglasses, may mga iba nakatupis pa. Yan, 'di ba? Pero sana ito papaalala natin, huwag niyong kalilimutan yung pangangalaga naman po sa inyong katawan. Mag-sunscreen. Yan. Para hindi lang po mga kabrigada, yung sunscreen, hindi lang po yan para hindi tayo umitim. Kundi yan din po mga kabrigada ay ma-block yung mga harmful rays na mula po mga kabrigada sa araw. Yan ha. At syempre, uminom po kayo ng maraming tubig. Nang sa gayon po mga kabrigada, hindi kayo ma-dehydrate. Yan. At syempre, panatilihin po ang sigla at ang inyong energy. Yon. Siyempre sa pag-inom nyo ng tubig, isabay nyo na yung pag-take ninyo ng ating standout ES4 Multivitamin Capsule. Yan po ay nagtataglay ng mahalagang bitamina at mineral na makakatulong po sa inyong overall health immunity ngayong tag-init. At yan din po mga kabrigada ay mayroong niacinamide. Yan. Para panatilihing healthy ang iyong skin at vitamin C naman para po labanan ang mga infections at sakit dulot po mga kabrigada ng matinding init. Kaya kailangan mga kabrigada sa ating mga teens, mga mami, hayaan yung i-enjoy nila ang summer na ito, 'di ba? Tama! Dahil balang araw kapag yan po mga kabrigada ay nakapagtapos sa pag-aaral, yan po mga kabrigada nagtrabaho, hindi na, bibihira na lang nila yan mai-enjoy. Hayaan nyo na. Hayaan nyo silang rumampa ngayong summer. Tama! Diba? Wala ho yan sa ating standout ES4 Multivitamins Capsule. Tama! Kabrigada, dire-diretso na tayo sa ating pinag-uusapan. Insurance pa rin mga kabrigada ang ating talakayan. Kanina na itanong natin, ano ang karaniwang dahilan kung bakit nare-reject o ni-reject ang ng insurance company ang isang claim. Ngayon naman, ano po ang legal remedies ng insured kung hindi binabayaran po o na-delay yung claim? Apo.
Attorney Amber. Okay po, so Brigada Mel, paano po ba nagkakaroon ng delay on the part of the insurance company? Nagkakaroon po ng delay kapag nakapag-comply na, nagkaroon na po ng substantial compliance po on the part of the insured na isubmit po ang policy requirements. Example po, yung mga notice or proof of loss, documents relevant to such loss. Tapos, hindi po ito inaaksyonan ng isang insurance company. Pero syempre po, ang insurance company po ay may power to investigate. Alamin po kung totoo ba pong nangyari ang isang insidente. Ganyan po. Ngayon po, paano po natin masasabing nagkakaroon po ng delay? Kakaroon po siya ng delay kapag ang insurance company po ay paulit-ulit pong nahingi ng same documents po na naipasa nyo na po, hindi po nagpaparamdam, or hindi po nila ina-explain kung bakit po nagkakaroon po ng delay on their part. So, ang remedies po dyan, pwede po tayong mag-demand na bayaran po ang insurance claim po, humingi po ng interest or penalty, or pwede rin po tayong mag-claim po ng, pwede po tayong magsampa ng case po sa Insurance Commission or sa korte po, makapag-claim po ng damages, actual, moral damages, exemplary, or possible attorney's fees po. So, kapag na-prove po na may bad faith po on the part of the insurance company kung bakit po nagkakaroon ng delay, so magiging liable po ang insurance company. Ganun pala yun. So, with that, sir, paano po ba mapoprotektahan ng ating mga tagapakinig kung sila po ay interesado na kumuha ng insurance? Paano po mapoprotektahan ang kanilang sarili laban po sa maling practices ng isang insurance company? So, number one po kasi since yung contract of insurance naman po is voluntary. Opo. So, before po natin pilapan yung application form, basahin po muna natin siyang mabuti. At tingnan po natin yung offer ng insurance company. Kung makita po natin na may mga hindi po tayo gusto mga terms, so lipat po tayo, canvas tayo sa ibang insurance company. Ang nangyayari po kasi, kapag may lumapit sa ating agent, nagtitiwala na po tayo. Hindi po natin binabasa yung provisions ng insurance policy. Ngayon, after po natin maunawaan at willing naman po tayong bayaran yung premium, so once po nag-send tayo ng application form, na-approve po nila, itago po natin yung insurance policy, tsaka yung mga proof of payment po natin. Ngayon, ang masakit pong katotohanan sometimes is, yun nga po yung may mga insurance companies po kasi na dinedelay po yung payment. So, ang sa akin po, consult po kayo ng lawyer and then pasend po kayo ng demand letter through your lawyer. And then kung wala pa rin po, marami po kasing remedies na pwedeng gawin yung kayo. Pwede po yung mag-file ng claim sa insurance company, mag-file ng appeal sa insurance company kung ma-deny. At sometimes, kung tingin nyo po talaga intentionally na mga maling practices yung ginagawa ng insurance company, mag-file din po kayo ng administrative complaint before the insurance commission. Kasi ang insurance commission naman po natin, may power po sila na i-fine or i-penalize yung isang insurance company na nagko-commit ng mga malpractices. Okay, yeah. Dito naman po tayo, attorney, mga sir, sa obligasyon ng insured at ng insurance company. Ano po yung responsibilidad ng insured sa disclosure at pagbibigay ng tamang impormasyon? So, ang obligasyon po ng isang insured ay i-disclose po ang tamang information po regarding po sa kanilang health, sa lifestyle po, at saka sa health at lifestyle, pre-existing medical conditions. So, katulad po ng isang kontrata, meron po tayong under Article 19 po ng Civil Code na every person must, in the exercise of their right and in the performance of their duty, act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith. So, dapat po lahat po tayo, mapa sa insured po or sa insurer, nag-act po tayo ng with honesty and good faith. Good faith. So, sa insurance company naman po, kapag kakumpleto na po ang documents, bayaran na po. Yun po. Oo. May itatanong lang ako, attorney. Paano kung halimbawa na delay yung pag-file ng claim ng insurance dahil sabihin na natin na halimbawa life insurance siya, na-delay yung pag-file nung kamag-anak or kapamilya niya dahil hindi sila aware na meron palang insurance.
yung namatay. Acceptable pa rin po ba yun? So actually, meron pong prescriptive period provided yung law regarding po sa pagpapile po ng claim. So dapat po masunod po natin yung nasasaad dun sa policy or yung provision po ng batas. Kaya ang tingin ko po talaga dyan, ang importante, kung kayo po insured, kailangan habang buhay pa kayo, i-notify nyo na po yung beneficiary. Oh, I mean, ang risk po kasi, Brigada Mel, natatakot po tayo kasi. Kasi baka pag ninotify natin ang beneficiary, yung anak natin, baka, di ba po? So, ano po kasi siya hindi po kasi makiklaim ng beneficiary yung proceeds ng life insurance. Pag siya po yung dahilan kung ba't namatay yung insured. So, ibig sabihin, hindi naman po gagawin yun ng ating insured, like ng beneficiary, kagaya ng mga anak. Kasi hindi po, pag sila po yung principal, accessory, accomplice dun sa siya yung reason ng cause of death ng insured, hindi rin po nila makukuha yung proceeds ng policy. Kasi kung nakatago po siya at nag-prescribe, sayang naman po yung ating pinaghirapan. At itatanong ko din, attorney, kung sino lang po ba yung nakalagay na beneficiary, siya din po ba yung may karapatan lamang na magproseso ng insurance claim? So, usually po kasi ang designation ng beneficiary, pag silent po kasi is irrevocable. So, ang beneficiary po ay adult na, wala po tayong issue. So, siya po ay magpaprocess ng claim or pwede po siyang magpagawa sa notary public ng special power of attorney na notarized at yung authorized agent or attorney in fact, pwede naman po yung maglakad. Ngayon, ang problema po, kung yung beneficiary is minor. Since minor po yung beneficiary, hopefully naman po mga insurance company, hindi na humingi pa po ng court order sa guardianship court regarding sa pag-file ng claim at payagan na po yung legal guardian, which is usually naman po yung kanila pong magulang. Ang nagiging problema po kung beneficiary ay minor, tapos nagkataon po parehas magulang namatay. So, hindi po siya makapag-file ng claim kasi hindi siya makapirma dahil siya ay minor po. So, sometimes po, dyan nagkakaproblema, nire-request po ng insurance company, magpa-appoint pa po ng legal guardian sa court. Kawawa naman po yung beneficiary. So, hopefully, yung mga simpleng bagay naman na po na to, i-waive na po ng insurance company, considering na kita naman po talaga sa bata naman po, pag open ng account yung bata, doon pupunta yung proceeds. Malinaw. So, yun po mga kabrigada, ha? Oo. Pagdating po mga kabrigada sa mga insurance. May huli pa tayo mga kabrigada. Oo. Na mga katanungan. Pero siguro, Brigada Mar, idadiretso ko na lang, are? Meron pa? Oo. Sige. Magbe-break muna kami mga kabrigada, ha. Sa ating pagbabalik, mga pahuli mga kabrigada, mga ilan pang tips para po sa inyo kung kayo po ay interesado na magkaroon ng insurance mga kabrigada. Katulad ito, sige, ibigay natin na ibitin natin katanungan. Yung ano ang pinakamahalagang payo po ng ating mga kasamang abogado sa mga Pilipino bago bumili ng insurance policy. Yan mga kabrigada ng ating katanungan. At syempre mga kabrigada, tutuklaan ho kayo. Yan, sana ay marami po kayo nakukuhang mga impormasyon, 'di ba? Sa ating talakayan ngayong umaga. May kaugnayan mga kabrigada sa insurance. At sana mga kabrigada, nasa magandang estado pa rin ho kayo ng inyong kalusugan. Paalala po mula sa ating Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, huling yugto ng ating programang Legal na Usapan, ng ating segment pala. 10 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga at ang oras na yan mga kabrigada, yatid sa atin ang ating Guard C Plus with Zinc. Always protektodo ang kalusugan. Nako, sa init po mga kabrigada ng panahon, yan po ay nagbibigay mga kabrigada ng dry skin mga kabrigada sa atin. Kaya kung medyo nangangati kayo mga kabrigada, kailangan nyo mga kabrigada ng dagdag na collagen. Yan, sa inyong katawan. Nang sa ganun po mga kabrigada ay yung repair ng ating skin ay from inside out. Yun. Nakakatulong po sa inyo dyan ang ating Guard C Plus with Zinc. Yan po mga kabrigada ay may vitamin C na nakatutulong po mga kabrigada hindi lang pampalakas ang ating immune system, kundi mga kabrigada pangpadami din po ng collagen sa ating katawan. Dahil nakakatulong po yan sa collagen production. Yan, yung ating vitamin C mga kabrigada. Ha?
para po panatili nating moisturize ang ating skin inside and out. Hindi lang yung hindi lang yung out lang. Oo, tas walang anek-anek mga kabrigada pagdating sa inside natin. Ibig sabihin, walang benepisyo mga kabrigada sa ating immune system, sa ating katawan, 'di ba? Bakit naman yung ganoon? Oo, parang nagpapanggap lang mga kabrigada na kagandahan, 'di ba? Tama! Mas maigi mga kabrigada from inside, nagre-reflect mga kabrigada yung ganda ng inyong kalusugan outside. Yeah. Guard C Plus with Zinc mga kabrigada, available po yan sa mga autorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar. Tama! Sige, dire-diretso na tayo mga kabrigada sa ating huling yugto ng ating segment na legal na usapan. Ang ating katanungan na ibinitin kanina, ano ang pinakamahalaga pong payo ninyo bilang mga abogado sa ating mga kabrigada bago po bumili ng insurance policy? Okay, so ang mapapayo ko lang po, Brigada Mel, ay huwag po bumili ng insurance policy kapag hindi po naiintindihan. So basahin po na maigi kung ano po ang coverage, kung ano po ang exclusion at kung ano po ang claim requirements. At itanong po sa sarili, kailan po nila ako babayaran? Example po, kailan nila ako hindi babayaran? Example po, hindi nila ako babayaran kapag ako ay maninigarilyo. Hindi nila ako babayaran kapag ako ay nagmaneho ng lasing. Hindi nila ako babayaran kapag ako ay nagmaneho ng walang lisensya. So yun po ang mahalaga po. Basahin po na maigi ang kontrata, intindihin po at i-check po lahat. Yun lang po. Attorney Reggie. Ako po actually ang main issue po talaga sa mga kababayan natin, bukod sa hindi po naunawaan yung insurance contract provisions, ay actually yung kagipitan po talaga natin. So maganda po talaga insurance contract, but sometimes kung hindi naman po talaga tayo financially capable na bayaran yung premium in the present or in the future, sometimes wag muna po natin kuhanin kasi ang naging problema, for the sake, kaibigan natin, kukuha po tayo. So yung validity po ng insurance contract ay as good as nagbabayad lang po tayo ng premium, or kung may cash surrender value pa yung life insurance policy or merong credit term, sayang po yung naibayad kung hindi naman maitutuloy. So yun muna po, financially capable po ba tayo? At kailangan po ba talaga nung property natin na ma-insured? Kasi tingnan po natin yung value ng property. So ba't may insured yung sasakyan mo? Ang market value na lang 50,000. So lugi ka lang doon. So again, i-priority natin muna yung mga mas importanting policies ko, kagaya ng para sa akin po kasi yung health, Medicare, talaga pong lahat tayo nagkakasakit. So kung hindi ka man nagkasakit at lugi ka kasi nagbayad ka ng premium, hindi ka nagkasakit, pero tandaan po may mga pre-need Medicare, mga pre-need plan, Medicare po na pwede po magpa-check up. Covered po yun. Hindi po ina-avail. Ito po yung coverage. Libre yung check-up, medical, ganyan. Bumayad ka na rin lang. I-avail mo na yun. Apo. Yun kasi, lalong-lalo na pagdating sa health insurance sa mga sir, karamihan sa atin, bakit ako magbabayad niyaan? Oo. Magagamit ko lang naman, pag nagkasakit ako, nagkakasakit ako halos once in a blue moon laang. Oh, 'di ba? So ganun yung thinking nila. Oo. Kadalasan sa ating mga kabrigada, minsan sinasabi pa nila na ay okay, may PhilHealth naman cover naman na ako ng PhilHealth. Hindi ko na kailangan na magkaroon pa ng health insurance. Yun. Oo. So with that, attorney, paano naman po pumili ng legitimate at reliable na insurance company? Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Okay po. So siguraduhin po na ang insurance company po ay rehistrado sa Insurance Commission, may maganda pong track record sa claims payment, may malinaw po or transparent po ang policy terms po nila, at i-check din po ang financial stability po ng kumpanya, yung customer feedback po, at yung tagal na po nila sa industry. Kasi meron pong mga insurance company na ngayon ay maglalabasan, tapos after ilang taon, Wala na. after 5 years, wala na. 'Di ba? So, yun yung kadalasan na nagiging isa sa mga
negative na feedback din ng ating mga kabrigada pagdating po sa pagkukuha ng mga insurance. Minsan, sinabi niya, natapos ko naman pero wala namang naibalik sa akin. Parang nagsayang lang ako ng pera. So, nasa sa inyo po yun mga kabrigada, nasa inyong paghahanap. Siyempre, hindi naman ibig sabihin na porket na-persuade ka. Kumbaga, tawag dyan, napa-oo ka ng isang agent dahil sa galing mag-sales talk sa inyo, ay doon ka na. 'Di ba? So, kailangan pag-aralan nating mabuti dahil sabi nga ni na attorney kanina, that is an investment. So, dapat, syempre, pag nag-invest ka, dapat may makukuha ka din naman talaga. Maibabalik sa'yo yung in-invest mo. Hindi yung nag-invest ka, investment pa ba yun o charity na? Ganoon. 'Di ba? So, with that po mga sir, ano po ang pinakamahalagang legal tips para po maiwasan ang dispute sa insurance claim? Sa akin po, number one, kailangan po talaga merong consent do sa kontrata. Wala pong kontrata kung walang meeting of minds. So, kailangan nyo pong siguraduhin na after po nung nyo pong mag-apply, ay makabalik po sa inyo yung policy. Although meron naman po siyang temporary validity yung initial application nyo, pero i-follow up nyo pa rin po para meron po kayong proof na meron talagang insurance contract. And second po, babasahin po natin talaga lahat ng terms. Ano po yung mga reasons para hindi kayo makaklaim, ano po yung grace period sa pagbabayad po ng insurance premium, at ano po yung mga requirements para makakuha po tayo nung proceeds po ng insurance. And kami naman po mga abogado, alam niyo naman po, available po kami dyan sa IBP, sa amin po mga law office. So, wala pong problema na mag-consult kayo. Kung meron po kayong hindi naunawaan dun sa policy, before nyo po pirmahan, ang problema po kasi, Brigada Mel, yung policy, hindi ko po alam kung sinadya ng mga insurance company na sobrang liliit ng font. Totoo Para din yan. po yung mga, ano po kasi siya, contract of adhesion, take it or leave it contract. So, pipirma na lang po kayo parang sa mga bank deposit natin. So, hindi po natin nababasa. May ganun palang provision. So, take time po na basahin po nating mabuti para po, kasi once po pinirmahin natin ang presumption, nabasa natin. So kung ano po yung nakalagay dun sa terms ng insurance policy, yun po yung mag-govern sa relationship ng parties. At pag pinirmahan nyo na yan mga kabrigada, wala na yung mawian, lalong-lalo na kung talagang ano na yan, in effect na. 'Di ba, attorney? Opo, kasi ang presumption po ng batas, so kung wala naman pong ambiguity dun sa life insurance policy, ang presumption, naunawaan po natin. So, kung meron lang po ambiguities, so it will be interpreted strictly against the insurance company, favorable po sa insured kasi sila po nag-prepare noon. So, kung may ambiguity lang po, pero usually po, mga lawyers ang nag-draft niyan, ang ganda po ng papagkaka-explain. Ang nangyari po, walang ambiguity, hindi po natin binasa. Pero pinirma natin ang presumption, nag-agree po tayo. Attorney Amber. So, ang mapapayo ko lang po, number one, full disclosure po. So, sabihin po natin lahat po ng relevant facts, wala po tayong itatago or hindi po tayo magsisinungaling. Number two po, documentation. I-document po lahat i-compile po ang policy. Kung sakali po may nangyaring insidente, tulad po ng sinabi kanina, i-document po ang incident report, ang photographs po ng pangyayari. Number 3 po, compliance. Sundin po ang tamang proseso at deadline. At lastly po, basahin po muna bago po pumirma sa isang insurance contract. Yun. Yan mga kabrigada ha, malinaw ho iyan. Pero bago ang lahat mga kabrigada, isisingit ko lang ito, attorney, Opo, kasi medyo pagbibigyan natin itong mga nagtatanong sa atin din yung isa lang ay hindi masyadong related sa ating topic. Apa. Pero ito nagtatanong siya, may karapatan po ba lahat ng tanod sa insurance? So actually po, yung pag-enter po sa insurance, again, it's based on contract. So kung yun po mga tanod, yun po ang ating barangay, kukuha po ng insurance policy against kung ano man po yan to protect po yung ating mga tanod. Depende po sa availability ng funds ng barangay. Pero ang nakakalungkot po kasi, hopefully in the future, ma-resolve ng government, na mandatorily, hopefully po in the future, makovered man lang po sila nung PhilHealth, SSS Pag-ibig PhilHealth. Kasi ang alam ko po, walang SSS walang GSIS Pag-ibig PhilHealth. Yun po ang ating mga tanod. So kung hindi po talaga kaya pa ng full protection through insurance policy, kahit man lang po yung SSS Pag-ibig PhilHealth, mapondohan naman po nung ating barangay. Unfortunately nga po, ang issue talaga,
is lack of funds. So again, kung may pondo naman po, hindi po siya big deal kasi i-appropriate, i-allocate lang po yung funds doon and then magkakaroon ng ordinance for the release. Yun. Ang issue lang po is hindi po siya protected wala pong law na nagsasabi ng atin po mga tanod kailangan may GSIS, pag-ibig at PhilHealth benefits. Sana may magsulong ng ganoon, attorney? Opo, kailangan po kasi although hindi po sila regular employment, pero yung pagronda po nila kasi sa magdamag, almost umaabot na rin po ng 4 hours. Peligroso din yun sa kanilang, sa kanilang safety. Oo, yung ganoon. Sige po, salamat Chief Tanod Noel po sa iyong katanungan. Ito naman po, attorney, ito medyo tanong niya lang daw po, yung employer niya daw ay hindi naguhulog ng SS ng mga empleyado, ano daw yung dapat niyang gawin? So actually, ang pinakamadali po dyan is i-complain po sa DOLE. Meron po naman tayong SENA, single entry approach. So pwede na rin po doon ng online hearing. So definitely, panalo po kayo talaga dyan. Kahit po pumirma pa kayo ng waiver na pumapayag kayong hindi kayo kaltasan, legal obligation po ng employer talaga na magkaltas at mag-contribute po sa SSS. Ngayon kasi sure point po kasi kayo doon sa DOLE, walang problema doon Pero kung talagang gusto nyo pong ayaw matagal ang proseso, pwede nyo pong ireklamo sa SSS mismo and bibisitahin po yan ng SSS at makukulong po yung may-ari ng kumpanya. Bukod sa payment pa po ng fines and penalties. Yun. Sa mga nagtatanong natin, hindi na natin babanggitin ang inyong numero. Sige. Maraming salamat sa inyong mga tanong, mga kabrigada. And with that, siguro panghuli na lamang pong mensahe. Mga sir? Ang mensahe ko lang po sa mga kababayan po natin, kung meron naman po kayong financial capacity, kuha po tayo ng life and non-life insurance. Yung non-life po, to minimize po yung risk of loss. Yun naman pong life insurance is an investment po natin kasi hindi po natin pwedeng ilagay ang ating lahat ng assets, resources sa bank lang. Dapat po mag-diversify tayo. May real estate, may bonds, may stocks, meron pong insurance para po pag nalugi yung isa, hindi naman po covered yung isa. Kasi kung ilalagay nyo po lahat yan sa real estate, bumagsak po yung value ng property, lugi po kayo. So mag-diversify po tayo. Pero dapat po, wag po kayo masyadong aggressive in the sense na yung pong masyadong matataas yung possible risk of loss na mga policies ang kuhanin nyo po. At siguro pagbati na lang din po mga sir sa mga gusto nyong batiin ngayong umaga. Go ahead po. So binabati ko po ang aking kapatid na si Venice de Guzman, ang mga katrabaho ko po sa Laco Law Firm. Sir? Ako naman, binabati ko po ang aking butihing may bahay at ang akin pong 3 magagandang anak. Nako, yan. Maraming salamat po mga sir sa inyong presensya ngayong umaga at sa uulitin po. At yan po mga kabrigada yung ating naging talakayan dito po mga kabrigada sa ating legal na usapan. Siyempre magbabalik pa ako mga kabrigada para sa inyong mga pagbati, comment, suggestion, reaksyon dito ho yan sa ating programa. Pero sa ngayon muna, magpapaalala muna ng konti lang ang ating Power Cells Herbal Capsule mga kabrigada para po sa pagpapanatili ng inyong magandang kalusugan. Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan. Gusto mo bang malinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan? Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan.